welcome to my podcast. Our topic for today is how do I define rest? Is it just sleeping or is it something I love? So here it is. Tulog ba to or habit time? Yung sinasabi mo sa sarili mo na magpapahinga na ako pero ang ending manonood ka ng mga reels sa Facebook na hawak mo yung phone mo, hindi mo na mamalayan 2 hours mo na palang hawak yung phone mo. Congratulations, hindi ka nagpahinga, nag-scroll ka lang. So let's talk about rest. Kasi ang default definition kasi natin ng rest ay tulog. Simple, clean, very incomplete. Don't get me wrong ha, pero importante talaga ang tulog. Pero kung kulang ka talaga sa tulog, kahit anong self-love quote pa yung basahin mo dyan, pagod ka pa rin. Pero ito yung twist. Kompleto naman yung tulog mo pero parang gusto mo nang kumawala sa buhay, parang gusto mo nang magpahinga, ganun. Pero bakit nga ba? Kasi hindi lang naman katawan natin yung napapagod, pati naman yung utak natin. So, mahilig kasi tayo mag-overthink. So, pati yung emotions mo, alam mo yung emotions mo parang 100, naka 100 open tabs, yung ganun. Tsaka yung kaluluwa mo, parang gusto mong magbakasyon pero kahit sa sala lang okay ka na doon. So, paano mo i-define yung rest? Is it just sleeping or is it doing something you love? So, ito yung plot twist. Pwedeng both, pero hindi siya interchangeable. Yung sleeping kasi is physical rest. Yung doing what you love is emotional and mental rest kasi. Ano yun, magic? Hindi. Rest yun. Ibang version nga lang. Kasi ang rest, hindi lang siya pahinga. It means, rest is parang pagbalik din sa sarili mo. For example, kung yung trabaho mo nakaka-drain, tapos yung passion mo, parang nagre-refill sa sarili mo. Parang phone lang yan, hindi mo lang siya pinapatay. Kailangan mo rin siyang i-charge. At hindi lahat ng charger ay parang kama. So next time na sabihin mo kailangan ko magpahinga, tanungin mo muna sarili mo, ano ba talaga ang pagod ko? Kung katawan, matulog ka. Kung utak, baka kailangan mo ng quiet time. Kung puso, kailangan mo ng konting saya. Kasi kung ang rest ay nangyayari lang pag ubus ka na, hindi ka nagpapahinga. Nagre-repair ka lang. And honestly, ang repair ay mahal. So, redefine mo yung rest. Hindi lang siya reward sa dulo ng pagod mo. Pwede siyang pati din ng araw mo. Hindi ka naman tamad, nagpapahinga ka lang. So tonight, instead na pilitin mong makatulog kahit di ka pa naman sleepy, maybe ask yourself, anong makakapagpahinga sa akin ngayon? Tulog ba or konting bagay na makapagpapasaya sa'yo? Either way, valid yan. Kasi ang rest, hindi lang naman pagpikit ng mata, minsan, pagmulat din sa mga bagay na nagpaparamdam sa'yo ng buhay ka. See you next time. Same person, pero konting aware na. Bye!